Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bumaba ng 80% ang halaga ng pagbayad ng Administrasyong Marcos sa utang ng pamahalaan. Ayon sa impormasyon ng Bureau of Treasury, lumalabas na ang inilaang bayad ng administrasyon ngayong Pebrero ay 52.2 billion pesos. Matatandaang noong kaparehong buwan noong nakaraang taon, 293.6 billion pesos ang binayad ng pamahalaan. Samantala, pinapaalalahanan po ng Department of Agriculture ang mga kababayan nating tindero-tindera ng isda na huwag samantalahin ang kanilang mga mamimili ngayong mahal na araw. Partikular na rito ang pagtataas ng presyo. Ito ay sa kabila ng inaasahang mataas na demand ng karamihan na planong bumili ng isda at iba pang seafood upang makaiwas sa pagkain ng karne. Paalala pa ng ahensya, hindi dapat lalampas sa 15% ang price adjustment sa mga ibinibentang isda. Muli na namang na-sold out ng 18 ang global package ng Day 2, Simula at Wakas, World Tour Kick-Off Concert ng SB19 sa Philippine Arena. Kumpara sa general ticket sale ng Day 1, may mga available seat pa sa ilang tier ng venue para sa Day 2 ng concert. Maaari pang umabol sa pag-secure ng tickets via SM Tickets Online o sa mga SM Ticket Outlet nationwide. Kabilang sa mga bansang lilibutin ng grupo para sa kanilang World Tour ay ang Taiwan, Canada, USA, Singapore, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Japan at Hong Kong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga panibagong health conditions na dulot ng matinding init ng panahon. NGCP tiniyak ang maayos na supply ng kuryente ngayong Semana Santa hanggang halalan. Maluwag na operasyon sa immigration counter ng NAIA, inihayag ng DOTR. DA, inilunsad ang app program para sa pagpapaigting ng techno funds sa agricultural industry ng Mindanao. Perpetual Junior Altas, nakamit ang first ever NCAA basketball title. At global package ng Day 2 concert ng SB19 sold out muli. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.